Tinitiis nila ang matinding sikat ng araw. Kahit may bagyo, andyan pa rin sila. At kahit pa may makamandag na ahas, hindi nila uurungan. Ilan lamang ito sa mga sakripisyong tinitiis sa ibang bansa ng staff and crew ng Survivor Philippines. Kilala ang Survivor sa buong mundo dahil sa mabigat at madugong physical challenges na pinapagawa sa mga castaways. At bukod sa Art Department, ang nasa likod ng matinding setup ng challenges ng Survivor Philippines, ang Sandugo Adventure Team. Nagtayo lang kami ng services nung nagkaroon ng requirement ang GMA7. That's mga way back 2005. Extra challenge. Then, kinukuha na kami regularly ng GMA. Veterano ng araw sa rope safety and security ang Sandugo, kaya sila ang naging katuwang ng Survivor para isagawa ang iba't ibang challenges. Masyadong malaki yung responsibilidad. From time to time, chine-check namin yung safety ng bawat isa sa team. Sinasabi namin lahat ng mga dapat at hindi dapat gawin. Awa naman ng Diyos, for the past 3 seasons, nagawa naman namin ng maayos yung trabaho at ibigay namin yung best namin. Ayon pa kay Japs, sila muna ang nagmimistulang castaway bago maranasan ng mga contestant ang isla. Pahirap din sa kanila ang mga wild animals na nakapaligid. I-research namin yung dangerous snakes and animals. Tapos, ina-assess namin yung low tide, yung high tide, kinukuha rin namin para sa mga water challenges at sa construction ng set. Pero hindi lang mga Pinoy ang naging katuwang sa pagbuo ng Survivor Philippines. Kasama rin nila sa isla ang ibang nationalities. I think it's just an adventure every day, really. I mean, you don't know what you're going to encounter. It's, raining, it's sunny. You can't go in the boat because the waves are too big. I mean, every day is something new, so, it's an adventure. At enjoy daw katrabaho ang mga Pinoy. Everyone's just really nice. It's like one big family. Like, everyone gets to know each other, and, it's a new experience. They teach me a lot. They teach me how to love people, how to work with other people, and how to be happy all the time. Dito sa Thailand, canopy ang tawag sa sasakyang katulad ng jeep sa Pilipinas. Dito kadalasan sumasakay ang staff and crew ng Survivor Philippines papunta sa pier. Ganun din kung sunduin sila galing sa camp ng castaways. Ayan, nagpapainit na sila ngayon, no? Pero umaraw man o bumagyo, handang-handa raw ang Survivor team. Itinasilip sa amin ng mga staff kung paano naman sila namuhay sa isla. Ito yung shelter ng castaways. Ngayon naman, ituturo namin sila kung saan nag-stay yung staff doon. Tulad ng castaways, kailangan din nilang tiisin ang ulan, lamig at mabuhay sa isang isla na walang kuryente. Exposed kami sa lahat ng elements, sa ulan, sa bagyo, sa matinding sikat ng araw. Parang rin kami castaways. Lamang lang kami ng matinong kain sa disenteng paligo. Ganito na po buhay namin dito pag nagsushoot sa Madrid sa gabi. Walang ilaw, pag umuulan, nakapayong, nakakapote. So kung nahihirapan yung mga castaways, ganun din yung hirap ng mga nasa reality, yung nagka-camp. Pati crew, doble yung hirap. Pag natulog na sila, paano mo sila, tapos nakabanday ka lang forever. Tulad din ng mga castaway, importante rin para sa kanila ang apoy. Ngayon. So kailangan continuous yung fire kasi bukod sa nagbibigay ng init, parang protection na rin siya against wild animals. Ito yung tinutulugan namin pag lumalakas ang ulan kasi yung tent may tubig, then may lumalakas na yung ulan, kailangan may apoy ka para hindi ka rin lamigin. Pero kahit buhay isla ang staff at crew, meron din namang nagbabantay sa kanilang kalusugan round the clock, 24/7. Gabi-gabi may mga nag-overnight na doctors here sa island para just to check them. Kung may emergency man, ma-check up sila kagad. At sa
Sa pagtatapos ng isa na namang araw sa isla, tulad ng mga castaway, panibagong challenge din ang kanilang haharapin bukas. Katelan. Ano ba yung mga yan? Kagat ng lamok, tsaka yung mga liquid, yung mga insekto. And Dolly. Halos umabot ng 2 buwan ang inilagi ng ating staff at crew sa isang isla sa Thailand. At dahil matagalan ang shoot ng programang ito, tulad din ng ating mga kababayang nagtatrabaho abroad, natural daw na ma-homesick din sila. Mahirap maging malayo sa pamilya, pero tawag ng trabaho, kaya tinitiis yung homesick. Pero para sa pamilya yung ginagawa ng bawat cameraman, bawat assistant cameraman. Mahirap man daw ang maging bahagi ng Survivor, walang kapalit na karanasan naman ang dulot nito. Because we have passion in doing Survivor and we like doing it. And when we see it on air, it's such a delight na pag nakita mo siya sa ere, parang, ay, ang laking hirap kong ginawa ito. So it's a work of art. Ramdam mo yung pride na kasama ako sa production na yun. And that is enough fulfillment. Alam mo, sa lahat ng pinagdaanan ko dito sa Survivor, masasabi ko na marami akong hirap na pinagdaanan, marami akong sakripisyong pinagdaanan. Pero kung tatanungin ulit ako kung gusto kong gumawa ng isa pang season ng Survivor, tatanggapin ko. Dahil walang kapalit yung experience, walang kapalit yung saya at yung mga natutunan ko dito sa isla. Nakapagtrabaho na si Brett sa mga blockbuster hits tulad ng The Last Samurai kasama si Tom Cruise. At pati na rin sa kalalabas lang na Twilight Eclipse kung saan isa siya sa mga kalabang vampira.